It's no other than the South Division Kings, the Pasig Servants. We believe here na kaya kami nananalo para maging influence kami sa mga generations. When you lose, learn and persevere. Kinilabutan ako sa ginawa namin. Before, bago maging Pasig kami, naglaro muna kami sa Mandaluyong Microsmith. Nag-rent muna kami ng franchise that was 18 under. Almost the same player ng nasa Pasig ngayon, half niyan, dating Mandaluyong Microsmith 18 under. And sabi ni Colonel, Coach, next year, gusto ko franchise owner na tayo. Exactly naman, nag-open ang MPBL D-League. The MPBL D-League was another part of the junior MPBL na mas higher level. Last year, we were able to corner yung championship ng 21 under. Of course, we're very happy. Now we're trying to get another year of championship. We already won the South Division Championship against Batangas just last week. So this coming weekend, we're going to start the first game for the best of 3 game against the province of Abra for the national championship. Kamagaling yung lakas natin. Lahat yan sa Diyos. Gusto ko sana magkaroon ng isang team na lahat ng ginagawa nila ay gino-glorify si Lord kung naglalaro. But more than that, we develop a character or an attitude or a certain discipline that whatever they do, whether they win or they lose, they still glorify the Lord. Kasi yung strength nila, lahat ng meron sila, yung talent and skills nila, dapat i-admit nila na yun ay galing lang kay Lord. Siguro mga 6 times kami nagdasal. Pagdating ko, late ako, dumating ako sa venue. Last game namin, game 3 against Caloocan. Nandun kami sa dugout, prayers. Bago lumabas ng dugout, tatawagin na yung pangalan ng mga bata, prayers. Dinasalan kami mga coaches, prayers. Pagdating sa loob ng court, at the middle of the court, lahat nakaluhod, prayers. Halftime, prayers. Kami, mahina yung team, hindi ganun kalakas. Pero lagi kaming dinadala ni God sa taas. Kung sino nga yung binababa, sa yung pilit na inaangat ni Lord. Pero silang tinatawag na heart. And nakikita naman namin sa bata na they are obedient and yung heart nila is nandun sa Panginoon. Hi, I'm Russell Ibayani po. As a basketball player po, syempre marami rin pong matututunan. Like, kunyari po, pag sikat po yung mga kalaban namin, yun, lagi lang pong pinapoint out ni Coach Pao na even mas nakakataas sila like Goliath. Po kaming matatakot like David kasi we're kumbaga ginagawa po namin to para kay God. My name is Damon K. Lauren, 21 years old. Curious kasi ako, once na tinignan mo yung Pasig, yung lineup nila sobrang underdog eh. Sabi nga namin, parang madaling talunin yung team ng Pasig kasi sobrang liliit. So yun, parang na-curious ako, anong meron sa kanila kasi champion team eh. Kumbaga, ngayon ko mismo din na nalaman kung bakit sila tinawag na champion team. Yun, kasi lagi nilang kasama si God every game. Nerben Moctimar, 21 years old. Masaya po, kahit yung experience na sobra-sobra po. Sa team po, masaya kami. At willing po manalo talaga. And win or lose po kami, masaya po kami. Yun. Parang nakita ko po sa teammate ko and sa coaches po namin na hindi naman po mahalaga yung panalo kung wala naman sa maki-Diyos talaga. Yung importante galing sa Panginoon talaga. And yun po, yun ang mas importante talaga dito, yung respect. Ako po pala si Jet Andrew Emintano, 19 years old. Ayun po, sobrang sarap po sa pakiramdam dahil hindi lang po sa pagbabasketball ang napunta ko dito, doon din po sa pagpapalapit kay God. Ang isa po sa inspiration ko, dahil siguro po pangarap ko rin po talaga na kapalaro sa mga liga na ganito and syempre para po sa pamilya ko, mapasaya ko po sila and sa sarili ko rin po and para na rin po kay God. First of all, I'm Benedict Gaitos. I'm 19 years old. We always play for God and we always want to get the championship winning mentality.
Nung nakaranas kami ng first loss sa MPBL namin, sinabi lang namin sa mga teammates namin na first time lang namin natalo this season, and hindi naman yun yung reason para yun yung maging downfall namin. I mean, siguro things happens for a reason lang talaga eh. May gustong ituro si Lord sa amin na parang gusto niya ma-realize namin na hindi porket lagi kaming nanalo is magiging consistent kami. Knowing God, sobrang big change talaga sa akin eh. Kasi ever since naman, naniniwala ako kay Lord eh. Pero nung hindi na sila Coach Pau, sila Colonel Estrella, yung ibang coaches, si Coach Jay lalo na, they helped me to have a deeper connection and relationship with God. Alam ng mga players yun, kaibigan ko siya sa labas. Pero pagdating sa loob ng court, syempre, kailangan namin, may boundaries eh. Kailangan namin ng respeto nyo. Respetuhin namin kayo kung anong respeto ang binibigyan sa amin. Alam mo yung character ng player, actually yun ang pinapalakpakan natin. Ang pundasyon kasi ng character niya, yung discipline, yung how he was motivated to play the game. Dito, lahat na pumapasok dito na kabataan, ang nangyayari sa kanila, tinatransform sila pa unti-unti ni Lord. Natataniman sila ng seed sa kanila. At hindi namin to ginagawa para sa kanila. Sila pinili ni Lord, chosen sila rito to become a future leader ng kanilang family, ng kanilang town, and probably, why not to be a leader of the nation. So itong ginagawa namin ni Colonel, no, sobrang laking impact nito, hindi lang sa generation now, but to the following generations and generations to come. I saw the kids. I think they have all the potential when it comes to basketball. Mag-excel silang mabuti because I saw how they play, the discipline and sportsmanship nando sa heart nila, nasa puso nila. Yun yung nakita ko naman yung naging effect nito sa kanila is na-realize nila that the winning aspect is hindi lang sila ang may gawa. The winning and the greatness of playing and even especially yung winning the championship ay hindi lang gawa natin, kundi blessing din ni Lord. And we continue to motivate young generation to continue loving the sports, continue loving the game, but do not forget na meron po tayong Diyos na buhay na kasama natin naglalaro at katabi natin para maiwas po tayo sa mga aksidente o disgrasya habang tayo po ay nagsasaya. Sa bawat pawis sa ensayo, sa bawat laban na hinarap, hindi lang husay ang hinubog kundi ang puso at pananampalataya. Ito ay kwento ng isang grupong piniling ilagay ang Diyos sa gitna ng lahat. At sa bawat tagumpay at pagsubok na darating, dala nila ang pundasyong hindi matitinag. Dahil dito, handa silang harapin ang kahit anong laban sa loob man o labas ng court.